Chapter 16 na Locks. Daig pa niya ang isang hari na pumasok sa loob ng restaurant, mayabang at salubong ang mga makakapal na kilay. Doon na lang siya mag-aalmusal dahil nawalan siya ng gana sa asawa niyang ipinaglihi sa tama kahit mali. Lumayas pa talaga iyon kahit na may hindi sila pagkakaintindihan. Sa isip niya ay gusto niyang ayusin bago siya magsipagpunta sa trabaho, pero ngayon ay hindi na. Siya na lang naman parati ang todo effort, kahit na hindi naman siya ang mali. Baka nasasanay na si Diana masyado niyang inispoil. Hindi komo at matalino si Diana at mayaman ay parati na lang nalaban sa kanya. Ano bang bali sa alamin niya kung nasaan yun? Ay. Tili ng isang waitress, sa kanya nasakihan ang pagtapon ng lahat ng mga laman ng tray na hawak nito. Balls hit. Galit na mura niya saka ang talom ng tingin na ipinukol sa babae, tata nga tangia ka. Napatigalgal yun at parang lahat ay natakot dahil sa lakas ng sigaw niya, wala kang sahod, 1 buwan. Nilayasan niya ang babaeng Altimano ay umiyak at bumaba sa sahig para tanggalin ang mga nagkalat na dumi. Tinutumbok ng mga mata niya ang VVIP area pero napukaw ang atensyon niya ng nagmamadaling babaeng naka-uniforme. Nagkakabit ito ng apron saka halos mapatakbo, dala ang rotary mop. Bad morning po, sir, nakangiti nitong sabi sa kanya, aral ang ngiti at nananantya, para lang huwag sabihin na inisnab siya. TANGE na, maganda talaga ito. Lumingon siya kay Hart at tiningnan ang puwet nitong kumikending sa pagmamadali. Naupo siya at matalim ang mga matang pinanood ito sa gagawin. Una ay inaalo nito ang katrabaho. Ano nga ba ang nasabi niya? Napakawalang pusong may-ari naman niya, na ginawa niyang ipahiya ang waitress. Hindi siya ganon pinalaki ng lola niya. Kapag may mga nagkakamali sa harap nila, hindi nila ginaganon. They tend to talk privately with the person involved. Kanina ay dinaig pa niya si Diana. Nadala niya ang init ng ulo niya sa restaurant. Ngayon ay nakukonsensya siya. Kapag makarating yun sa lola niya, lagot siya. He Saturday where he could see Hart until a hand landed on his shoulder, tapped him once. Locks looked up, tapping his fingers on the table. Ang sama ng salubong mo sa negosyo, pare, ani Vandross sa kanya pero iba ang nasa isip niya sa mga sandaling yon. Si Hart. What is she doing here? I thought you changed her schedule, salubong ang mga kilay na tanong niya sa kinakapatid. I did. Baka paalis na siya pero kilala ko si Hart. Masipag siya at hindi siya aalis kapag may problema rito. Kaya nga siya ang most outstanding. Nagtataka ka pa ba? She'll leave as soon as the mess is gone, tapik nito, problema. Hindi niya ulit ito sinagot sa tanong nito. He knows that Vandross already figured out what was wrong with him. His friend just needs clarification. Call her. I want her to serve me. The janitor should be doing that stuff. Apparently, the janitor is absent because he's sick. I don't care. Inis na sabi niya rito, umiiral ang kanyang ugaling aburido. Kailangan niyang pagsilbihan siya ni Hart, tapos. Hart. Tawag ni Vandross sa dalaga matapos na umiling-iling. Pang-ising-isi ito. She looked at them with the mop in her hands, gently pushing it against the spinner. Agad naman na may lumapit na waitress at pumalit sa dalagang iniwan ang ginagawa. She went to the sink and washed her hands, sanitized them, before walking toward him. Pagsilbihan mo nga si Master, utos ni Vandross dito, na agad naman nitong tinanguan. Opo, sir, sagot nito. Maiwan ko na kayo. Nandito lang ako sa office, bro. Hell, he cares. Halatang halata naman sa mukha ni Vandross ang puyat dahil sa panonood ng opera. Baka magkwento lang yun ng tungkol doon, huwag na lang. Hindi siya interesadong makinig. What's your order, sir? Hart asked him so sweetly. Nakatingin ito sa mukha niya. May bahid ito ng pagkailang pero mas komportable na itong kaharap siya. Komportable ba o nagpapanggap kahit na natatakot? He looked up at her and he wanted to F***k her right away. Binabati siya ng mga dibdib nito sa suot na puting uniform. Ano nga ba ang order niya? Hindi niya rin alam. Pumunta siya roon para kumain pero ngayon ay hindi na rin niya alam ang gustong kainin. Tao siguro. Just a cup of coffee, without creamer. Okay po, sir. This time, hindi ko kayo babuhusan, promise. Anito sabay talikod pero natawa siya. Hindi niya ma-imagine na buhusan siya sa zipper. Baka blanched hotdog ang labas ng ahim niya. And wait, did he just laugh? Ilang saglit lang ay bumalik ito, dala ang kanyang kape. Garlic baguette, Hart, aniya rito nang maalala niya. Ano pa ho, sir? Tanong nito pero umiling siya. Mabilis itong nawala sa harap niya pero poised pa rin ang paglalakad. Bumalik din ito kapag kwan, dala ang kanyang tinapay. Wala na po kayong ipag-uutos, sir. Umiling siya at mamaantong hininga. Dapat sa mga sandaling yon ay kasama niya ang misis niya, nag-aalmusal, masaya pero hindi yon ang nangyari. He looked up at Hart again and shook his head. Yumuko ito ng kaunti, nakangiti bago tuluyang umalis sa may mesa niya. Saglit niya itong nilingon, at kinuha ang kanyang smartphone. He composed a message for her. Locks, are you still sore? Where are you? Nagpatuloy siya sa pagkain habang naghihintay ng sagot ni Hart sa text niya.
Mga ilang minuto yon bago sumagot. Heart, hindi ko po, alam, boss. Pupunta po kayo. Pumasok po ako ngayon, di ko po alam na night shift ako. Pwede po mga 2:00 na lang. Locks, shoot. Ngumisi siya at parang nagkalosa na ang pagkain ng inunguyan niya. Nawawala na paunti-unti ang init ng ulo niya, na hanggang ngayon ay ini-ignore at binabawala lang ni Diana. He was enjoying his food, looking around the place when he saw Heart, walking. Naglalakad ito sa gilid ng restaurant, sa smoking area ng lugar na iyon. It was an elevated sideway. Tila nagmamadali ito kaya nasundan niya ng tingin. Dinampot niya ang kanyang kape at uminom. Puwet pa lang ni Heart, busog na siya. Hindi niya alam kung bakit ganun kalakas ang dating nito sa kanya, and her butt was his most favorite part of her body. Heart. She's rushing to stop the jeepney on the road. Malayo pa yon ay wala na siyang humpay sa pagpara. Pupunta na siya sa papalitan ng pera para makapagpadala na sa mga kapatid niya. Iniisip niya na siya na muna ang hahawak ng pera. Mas delikado kapag iniwan niya yon sa nanay niya. Baka makatulugan nun ang pagbabantay, paggising ay wala na ang pera. Para. Aniya sa jeepney pero may bumusina sa kanya nang tumigil yon. Napaitlag pa siya dahil nasa mismong likod lang niya yon. She looked back. Ang walang kasing garang kotse lang naman yun ng kanyang amo. Bumababa ang bubong nun at tumambad ang walang kasing gwapong may-ari ng sasakyan. Miss, sasakay ka ba? Nakakaabala ka, sita ng konduktor sa kanya kaya inis siyang tumingin. Sasakay. Gigil na sambit niya sa kasya humakbang papunta sa may likod ng jeepney pero may pumihil sa braso niya at kinaladkad siya. ALETC. Hindi siya sasakay, ani Locks kaya napatangiye siya. Hindi ka naman pala sasakay. Galit na singgal ng konduktor sa kanya, kaya ngali-ngali niya iyong batuhin ng kanyang sapatos. Napaka-antipatiko ng damuho. Ngit-ngit niya sa isip. Hop in, utos naman ni Locks na hindi niya maintindihan kung bakit agaran siyang hinayla. May bigay na naman po ba ang foundation ni Seniora? Kukurap-kurap na tanong niya. Hindi rin siya mukhang pera. None. Sabay na tayo. Papunta ako sa office. Nako, baka po kalbuhin ako ng asawa niyo, sir, naman niya kahit na nakabukas na ang pinto ng sasakyan, para sumakay siya. She will never mind this. Go on. Hop. This is just a normal charitable act. Okay. Tumanggo siya at medyo nasaktan sa sinabi nito. Charity naman talaga siya kung tutuusin. Nakakahiya na sasakay kung sasakay siya sa mga magagara nitong sasakyan. Tahimik na sumakay ang dalaga at hindi niya tiningnan si Locks. Ang tangiye niya talaga. Sinabi na nga niyang hindi siya pagseselosan ng asawa nito, inulit pa niya ngayon. O di sa mismong bibig na ni Locks nang galing na charity lang siya. Salamat po, umiwas siya ng tingin. Bumaba ulit ang bubong ng sasakyan, at kahit na namamangha siya ay hindi niya nagawang tingnan. She just looked away and sighed. I didn't mean anything offensive, Heart, paliwanag nito sa kanya pero ngumiti lang siya rito ng simple. Oo naman po, sir, normal na pagtulong sa mga taong mahirap lang po. Sa new era po ako, sir pero kung malayo kayo, kung saan na lang po ako pwedeng bumaba. She looked away, outside the window of his car. Alam niyang wala naman itong ibig sabihin, isa pa ay nagsasabi lang naman ito ng totoo kaya bakit naman siya masasaktan. Naalala lang niya ang mga sinabi ng asawa nito patungkol sa kanya, at nang manggaling kay Locks ang katotohanan ay mas lalo siyang nanliit. Chapter 17 Heart. Salamat po, ngumiti si Heart pagkasabi nun at tumanggo naman ito, sa katiningnan ang mga meters sa may manibela. Nasa mismong tapat sila ng New Era, dun siya nito itinigil. Natutuwa siya sa kabaitan nito sa kanya pero bakit kay Paz ay ang sanggit nito kanina? Sir, aniya rito. He hummed. Talaga pong hindi niyo pasasahurin ng 1 buwan si Paz. Iyon pong nakabangga niyo kanina. Tumingin ito sa kanya kaya halos manlaki ang mga mata niya. Ano ba ang sinabi niya? Totoo naman kasi na ito ang bumangga kay Paz. Kitang-kita niya mula sa kinatatayuan niya kanina sa restaurant ang nangyari. Malawak ang daan sa pagitan ng mga mesa roon. Bawat hilera ng mga mesa at upuan ay may kanya-kanyang daan. Iyon naman talaga ang daan ng mga waitresses, at sa kaliwang parte naman ang exit, para nga maiwasan ang banggaan. Sa kaso ni Locks at Paz, wala nang tatabihan iyon dahil okupado nito ang buong daanan. May isang matandang lalaki na nakatayo sa may tabi nito kanina. Saan pa pupunta ang katrabaho niya kung babangga na iyon sa mesa? Napakahirap na maging waitress, sa totoo lang. Kapag marami ang laman ng tray tapos minsan ay malilikot na bata, nakakalito kung paano iingatan na huwag mabangga. Ang ibig ko pong sabihin ay yung nakabanga, anyo po kanina, nakagat niya ang labi. Baka mabwaiset ito lalo dahil sinabi niyang ito ang nakabangga. Parang sinabi na rin niya na ito ang may kasalanan. Ang init pa naman ng ulo nito kanina. Baka siya ang pagbalingan nito ay siya ang hindi pasahurin ng 1 buwan. Locks looked through the windshield. Ako ba ang bumangga, Heart? His eyes flew to her. Kinakabahan siyang naitago ang mga labi. Hindi niya malaman ang sasabihin. Natatakot siya. Kasi nakita ko po na wala nang tatabihan si Paz. Natabig niyo po ang balikat niya. Napatungo siya at inayos ang sarili. Tinaggal niya ang seatbelt, handa nang bumaba. Okay, Anito,
I'll call Vandross and tell him it was my fault. Ngumiti siya sa sinabi nito. Noon niya napatunayan na napakabait talaga nito kahit na umiinit ang ulo. Marunong itong makinig sa sinasabi ng ibang tao at hindi lang sarili ang pinakikinggan, hindi lang parating ito ang tama dapat dahil boss ito. She just nodded and opened the door. Wala na siyang imak na bumaba pero natutuwa siya. Kung may hindi man siya kinatutuwaan, ang nadagdag na paghanga niya rito kahit na alam naman niya na may asawa na itong tao. Mali ka, Hart. Aniya sa sarili saka siya huminga ng malalim at isinantabi ang nararamdaman sa loob niya. Tuluyan siyang pumasok sa establishment, walang lingon sa sasakyan ni Lux. Kahit na gusto niyang lumingon ay hindi niya ginawa. Hindi lang garter ang dapat niyang rendahan, lalo na damdamin niyang may paghanga rito. Nanunuot sa ilong ni Hart ang tila pamilyar na amoy na yon ng isang lalaki, pagkatapos ng isang katok sa pinto. Nagpapahinga siya sa kwarto para sa pagdating ni Mr. K, 2:00 ng hapon. Galing siya sa ospital. Nakangiti na ang tatay niya nang malaman na naroon siya. She updated her siblings that their father was okay. Napakasaya na nila. Kailangan na lang na magpagaling si Conrad para tuloy-tuloy na ang pag-ayos ng kalagayan nun. Puno ng galak ang puso ni Hart. Ngayon, talagang wala na siyang pagsisisi. Buhay ang ama niya. Mas pag-iigihan niya ang serbisyo niya kay Mr. K. Iyon ang kanyang desisyon habang maliligaw siya kanina at pinakikiramdaman ang kanyang sarili, kung may masakit pa ba siya. Tingin niya ay hindi na yun masakit na sobra. Agad siyang napakunot noo at hindi gumalaw. Bakit kasing amoy ng lalaking pumasok si Mr. Montesalvo? Ay ikaw na po ba yan? Tanong niya habang may peering ang mga mata. Sarado ang makakapal na kurtina ng kwarto, parang gabi rin doon pero alam niyang may mumunting liwanag galing sa labas. Iba pa rin ang araw kumpara sa gabi. Wala siyang narinig na sagot liban sa paglundi ng kama at haplos sa hita niya. The thumping of her heart doubled when she really smelled him closer. Diyos ko. Hindi kaya magkaparehas lang ang pabango ng dalawa dahil parehas mayaman. Napasandal ang dalaga sa headboard nang mawala ang kamay sa hita niya. Narinig niya ang pagkahulog ng metal na bagay sa sahig. Sinturon yon, kung hindi siya nagkakamali. Lumundo ulit ang kama at may humaplo sa hita niya, kasabay ng paghalik sa kanyang balikat. Isang mainit na hininga ang dumapo sa tainga niya. Like usual, she is not allowed to touch him, that's why she's just holding firmly on the brass bed. Tumaas ang kamay ng lalaki sa pagitan ng mga HITA niya at buong kapusukan na inangkin ng mga labi nito ang labi niya. His hand moved to her center. Ang eksperto nitong kamay ay mabilis na nahawi ang PANTY niya. She's responding to his kisses. That's what she must do to keep him closer and want her. Iyon na ang goal niya. Total, iisang lalaki lang naman itong gumagamit sa kanya, at dahil sa pera nito ay nadugtungan ang buhay ng tatay niya. He pushed her other thigh apart from the other. Kusa niyang sinunod ang ginawa nito at narinig niya ang mahina nitong mura sa labi niya. His breath is minty. Natitikman niya rin iyon sa bibig niya pero ang kanyang labis na ipinagtataka ay ang amoy nito, na hindi niya pwedeng ipagkamali. Coincidence ba yun? Assuming ba siya na si Deluxe Montesalvo ito? Ang laking ipal naman niya. Si Lux ay matalino at napakagandang asawa, mataas ang pinag-aralan. What makes her think that he was going to buy some other woman for his S***X life? Walang rason kaya dapat ay tigilan niya ang pag-iisip na ang boss niya ito. She felt his fingers gliding across her feminine part. Masuyo ang mga daliri nitong humahagod doon kaya naman napasinghap siya. Ayaw man niya, pinipilit niyang ipakita rito na gusto niya. She doesn't want to spoil this man's day. Baka idispatcha na siya nito ng tuluyan. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang hinahawakan, para lang huwag madala sa katawan nito ang mga kamay niya, nang ipa-SOK nito ang daliri sa kanyang ahem. She gasped. Kinagat nito ang labi niya kaya napadaing siya. Nang magumpisang gumalaw ang kamay nito ay pinigil niyang mapalakas ang ungol. She likes what this man is doing to her body. F***K, he whispered. Kasunod nun ay agad siya nitong pinatalikod at ihinawak siya sa headboard. Tinabig nito ang kanyang balakang. Ang kamay nito ay pumipiga sa DIB dib niya, at nang parang hindi makontento ay ipinasok sa loob ng suot niyang nighties. Hapon pa lang naman nakasuot na siya ng ganon. Yun kasi ang utos nito. Kulang na lang ay papagsuotin siya nito ng costume sa tuwing gagamitin siya. Nang tila magsawa ito sa dib DIB niya at paghalik sa balikat niya ay nawala ito, pero halos mapatid ang hininga niya nang maramdaman ang matigas na bagay sa may PWET niya. Alam na niya kung ano yun kaya napapikit na lang siya at hinintay ang sunod nitong gagawin. Marahan nitong ikinikiskis iyon doon at maya-maya ay tuluyan nang ipinasok sa kanya. Halos mapahikbi siya nang maramdaman na naman ang sakit sa kanyang ahem, pero agad nitong sinundan yun ng mga pagulos, kaya unti-unting nawala. The roughness that she feels is being replaced by his smooth thrusts in and out. Hart opened her mouth and gasped for air. Bumilis ang paggalaw nito sa likod niya, hawak siya sa balakang. His hands gripped her biot, her hips and waist. Kusang kumakawala sa labi niya ang mga ungol. Sino ba ang lalaking ito?
Natatakot siyang magkaroon siya ng damdamin para rito dahil mabait din ito. Who knows? Maaga pa para magsalita siya. Nagbago ang galaw nito. Pakiramdam niya ay umiikot ang balakang nito sa likuran niya kaya mas lalo niyang nagustuhan ang galaw nito. A question occupied her mind. Is he really old, o baka siya lang ang bumuo ng conclusion sa isip niya na matanda ito at malaki ang tiyan? Spread your P*** Y for me, babe, he whispered and she parted her legs more. Napakahina nun pero rinig na rinig niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangaligkig. Pilit niyang inaalam kung kaninong boses yun pero ang hirap. Bulong lang yun at halos hindi niya mabusesan. His mouth is foul. Ah. Napahiyaw si Hart nang bilasan nito ang paggalaw at nagkakagulo na naman ang loob ng puso niya. May lalabas na naman sa kanya. Daig pamilya ang may malaking kasalanan na ginagawa dahil kahit anong pilit niyang sabihin na ayaw niya ng ginagawa, iba ang dala ng lalaking ito sa kanya. Nakakalimutan niyang bayad lang siya. Nanghihina siyang napakapit lalo sa hawakan ng halos ikatamba na niya ang pag-BAYO ng lalaki. Hinintay niya na tumigil ito at maya-maya ay halos ibaon na nito ang sarili sa kaloob-looban niya. His man HOD throbbed inside her but he wasn't done yet. Pinatihaya siya nito. Diyos ko. Good luck sa kanya, baka magkasugat-sugat na naman siya. Ramdam ni Hart ang paggalaw ng estranghero sa tabi niya. Pagod na pagod siya pero hindi naman masakit na sobra ang katawan niya, hindi tulad nung una. He was still brute like the first time. Baka ganun talaga ito sa kama, kaya mas lalong nabubuo ang hinala niya na bata pa ito at malakas. Walang girl ang nagagalaw tulad ng mga galawan nito. Virgin siya pero hindi naman siya tanga. Hindi kaya si Vandross ito. Diyos ko. Parang kinabahan siya dahil dun. Anong gagawin niya kung si Vandross ito? Lalayas na ba siya sa restaurant? Pinakiramdaman niya ang kaluskos. She heard the water inside the bathroom. Maya-maya ay tumigil yon. Mukhang nagpapantalon ang lalaki dahil naririnig siyang metal. Ilang sandali pa ay lumajetek ang pintuan kaya dali-dali niyang tinanggal ang piring. Hindi na niya matitiis pa. She has to find out who this man is. Baka pinaiikot lang siya ni Vandross. Dali-daling hinawakan ni Hart ang seradure at hinayla ng marahan ang pinto. Sumilip siya pero ganun na lang ang panghihilakbot niya nang makita ang nakatayong lalaki sa harap nun, nakatingin sa kanya, na para bang alam nitong sisilip siya. Diyos ko. Si Deluxe Montesalvo ang lalaking bumili sa kanya. Chapter 18 Lux. He looked at Hart and she was damn terrified. Kitang-kita rito ang nakarehistrong panghihilakbot, na daig pa ang nakakita ng multo sa isang horror film. Nakasilip ito sa siwang ng pintuan at parang naninilip lang ng bold. Pumihit siya para balikan sana ang kanyang smartphone na inilapag niya sa bedside table pero heto ngayon si Hart, ng lalaki ang mga matang nakatitig sa kanya. He thought she was asleep. Wala itong kagalaw-galaw kanina. So, nagpanggap itong tulog para talagang kilalanin siya. How nice of her. Plano na talaga siguro nitong kilalanin siya. Ito lang ang lumabag sa lahat ng babaeng binili niya. Napakalakas naman ng loob nito. Marami siguro itong pang-refund sa ibinayad niya. He inhaled deeply and pocketed his hands. So, what's your plan, lady? He asked her seriously, in his most serious tone and serious face. Kumurap ito at nakagat ang daliri, nakatingala sa kanya. Open the door and let's make this clear. I bet you didn't get it so clearly when Vandross explained my rules, or you just didn't read the policy. Binuksan nito ang pinto at nakatulala lang ito sa kanya, parang kuting na parurusahan sa ginawang mali. Sinundan siya ng maiinit nitong mga mata nang maglakad siya papasok, saka kinuha ang smartphone niya sa sinasabing masita. This is all over. Wala nang susunod pa. He gazed at her as he walked back to the door, shaking his head. Galit siya. Walang sino man sa mga naging babae niya ang nangahas na gumawa ng ganito, na kilalanin siya. The worst thing is, nagpanggap itong tulog kaya tiwala siya. You broke my trust, he said with madness. Yes sir, anito at sumunod sa kanya sa may sala, kay kasi naman po, naalarma ako sa amoy nyo. Hindi naman yan ang amoy nyo noong una. Hindi ko po alam kung ilan ba kayo, magkaiba ba kayo o ano, maluhaluhang paliwanag nito sa kanya at saglit siyang hindi nakaimik. Noon lang niya na-realize na ang regular na gamit niyang pabango ang nagamit niya ngayon. F***K. Siya yata talaga ang may kasalanan. Ako lang, matigas na sagot niya, walang iba. Ako lang. Sir, sorry po. Sorry. Mainit ang ulo na pumihit siya kaya napatigil ito at nakatingala sa kanya. She's just wearing her nighties, white to be precise. Wala itong panty alam niya, at wala rin itong sapin sa mga paa. Her thought and s were so vivid, taunting him for a bite. She's no, not when she did what he told her not to do so. If I tell you that you have to repay me for breaking the rule, I will just feel sore. Hindi po. Sabi nito sa kanya at saka umiling ng sunod-sunod, wala po akong ibabayad, sir. Please naman po. Wala naman pong kaso kung ay ikaw. Wala naman po akong pagsasabihan. Wag niyo po akong papagbayarin. I-extend ko na lang po hanggat gusto niyo. Kahit ano po, kailangan ko pa po ng pera. Kumaibot ang mga kilay niya, and what makes you think I want you more? After what you did today.
You broke the rule. Hindi malayo na baliin mo ulit ang mga batas na sasabihin ko. Umiling ulit si Hart at naluluha na habang nakatitig sa kanya, please po, sir. Kailangan ko po yung pera. Kailangan ko pa po ng pera, sir. Parang gusto siya nitong hawakan pero hindi nito magawa. At ayaw din naman niya. Sa lahat pa naman ng ayaw niya, yun sinusuway ang mga bilin niya. Bihira siyang magbilin. Sa asawa nga niya ay di niya yun ginagawa, kaya naman ganun na lang ang pagsasamantala sa kanya. I'll think about it. If not, humanap ka na lang ng ibang lalaki. Yumuko ito at nakikita niya ang pagtatago ng hikbi, pero tuluyan siyang naglakad papaalis sa harap ni Hart. She disappointed him. Walang pag-iingat na kinabig niya ang pinto papasara nang makalabas na siya. Nawala na sana ang init ng ulo niya pero ngayon ay bumalik na naman. Ano ba ang naisip ng babaeng yun para kilalanin siya? Wala yung takot na suwayan siya, dahil ba nakuha na nun ang pera? Hart made him feel so disgusted. Hindi ganun ang sinabi ni Van Dross tungkol dun. Hindi rin yun ang first impression niya rito. He felt that she was responsible and she values her words. He was damn wrong. Hart. She feels that she was the most stupid and dirtiest woman in the world. Humanap na lang daw siya ng ibang lalaki na bibili sa kanya ulit. Yun ang dating sa kanya ng mga salita ni Lux. Nakatunga nga siya sa pintuan na nilabasan nun. He's gone, and this time she is not sure what he'll do next. Napaupo siya at nahulog sa malalim na pag-iisip. Anong ipambabayad niya? Hindi niya nga rin alam kung matutuwa na siya o hindi sa nalaman na si Lux ang lalaking bumili sa kanya. Suska. Napapikit siya at natutap ang noo. Napaisip siya kung bakit iyon gagawin ni Lux. Mukhang mahal na mahal nun ang asawa. Dapat na ba siyang matakot, na wala sa ganda at yaman para dagdagan ng isang babae o tunay na asawa? Ang ipinagtataka pa niya ay kung alam ba ni Lux na siya ang babaeng binili nung una pa lang. Agad siyang tumayo nang maalala si Van Dross. She has to tell that man that she committed a mistake. Naiirite siya. Masyado siyang confused nang maamoy niya si Lux. Hindi siya nagkamali, talagang iyon na nga. Nagmamadali siya sa kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. At anong katenjihan na naman ang gagawin niya? Makikiusap na naman siya na sabihan nun si Lux na bumalik sa kanya. Napaisip siya. Bahala na. 2 attempt ang ginawa niya bago may sumagot sa kabilang linya. Isang mahinang lang ang narinig niya. Sir, may ginawa ako, natatarantang sabi niya. Anong ginawa mo? I'm expecting na hindi ito tungkol sa kontrata mo kay boss. Kilala ko na po si boss, aniya rito. Diyos ko naman, Hart. Did you just disobey the rules? Gimbal na tanong nito sa kanya at hindi siya nakasagot. My God, you did. Kumpirmasyon nito sa kanya, wala na akong magagawa para sa iyo. Ano bang pumasok sa isip mo? Kasi po sir, yung amoy niya. Alam ko yung ganong amoy. Ilang beses ko na pong nakasama si Mr. Montesalvo. Hindi ko po natagalan na huwag alamin. Sumilip lang naman po ako sa pinto. Pero nabuking ka, anito sa kanya kaya nakagat niya ang labi, you know the rules. Let's wait, Hart. For the mealtime, I hope na maawa siya sa kalagayan ng tatay mo para huwag niyang bawiin ang pera, at huwag ka na rin mag-expect ng kahit na ano pa. Yung sa salary deduction, granted na yun ni Lola. You should have thought better, Hart. Alam mong maraming pera pa ang kakailanganin mo. Si boss sana ang bahala sa'yo pero inalis mo ang tiwala niya. Sir, nanlulumo niyang sabi saka siya napaiyak. Talagang rumahistro na sa isip niya ang lahat ng ginawa niya. Let's see, Hart. Let's just hope that your job will never be compromised. Ano po? Nanlalaki ang mga mata niya, hindi naman po pwede yon, sir. Labas naman po yon. Hindi tayo ang makapagdesisyon, Hart. He's the owner and we're just the followers. He makes the rules, we follow the rules. Hindi siya umimik tapos ay mahinang nagsalita kapag kwan, sige po, sir. Napatunga nga si Hart sa cellphone na nawala ang tawag. Hindi pwede na ganun. Ay lalaban niya ang trabaho niya kay Mr. Montesalvo. Wala sa kontrata na matatanggal siya sa pagiging waitress kapag siya ay lumabag sa kontrata ng Calas One. What she did only compromised her service as his hidden mistress, not her official work in the restaurant. Gabi na siya nang magising. Cellphone na naman kaagad ang una niyang tinitingnan. May mga texts ang nanay niya kaya sinagot niya lahat. Mag-aasikaso na rin siya para pumasok sa trabaho. Si Franco, ang daming chat sa kanya pero nakamute ang notifications nun. Tanong yun ng tanong kung nasaan siya, kung nasa restaurant na ba siya, o kumain na daw ba siya. And lastly, sabi nun ay huwag na siya ulit makikisakay sa sasakyan ni Mr. Montesalvo dahil baka raw pag-awayan ng mag-asawa. Maganda raw siya at tangier lang ang babaeng hindi sa kanya magseselos. Hart knows that what Franco was saying is for her good but why did it make her feel that it was for himself? Iyon ang mga inaayaw niya sa lalaki, masyadong possessive magpayo. Di hamak na mas nakakainis naman ang natanggap niyang insulto mula kay Deluxe, kaysa sa mga sinasabi ni Franco ngayon. She decided to reply to Franco with just one sentence. Hart, magtatrabaho pa lang ako ngayon. Ipinag-exit na niya ang application saka siya tumayo. Sumilip Soya sa messaging app pero wala naman text si Deluxe roon. Malalaman niya kung papagtatrabahuhin pa siya ngayon o baka ay nag-iisip pa yon. Hindi naman siya papayag kahit na anong mangyari.
Hindi komo at may-ari yon ay parati na lang masusunod kahit na hindi na naman tama ang sinasabi. Chapter 11 Locks. Mainit pa rin ang ulo ni Locks nang datnan siya ng kababatang si Vandross sa bar. Nasa loob siya ng isang pribadong suit, tahimik. Mumunting tunog lang ng banda ang nauulinagan niya sa apat na maliliit na speakers, na nasa bawat sulok ng kisame. He tossed a deadly gaze at his best friend. Marami siyang kaibigan pero hindi tulad ng pagkakaibigan nila ni Vandross. Lahat nito alam. This man was his most trusted person except for his grandmother. Pero sadyang may mga bagay na hindi naman niya pwedeng sabihin sa lola niya, na kay Vandross lang pwede. Akala nga niya ay magkakaroon siya ng isa pang mapagkakatiwalaang kaibigan sa katauhan ni Diana, pero nagkamali siya. Siya lang ang nagbabahagi doon ng mga kwento niya pero yon ay wala. Pakiramdam ni Locks, pili lang din ang mga kwento ni Diana sa kanya, and that was inside 3F********* G long years. Anong ikinagagalit mo? Bungad ni Vandross sa kangumisi. You didn't make it clear to Hart. Uminom siya ng alak. I did, naupo ito sa silya, it's just that she was curious. She explained it to me. Sinong GAGO nga ba naman ang gagamit ng mamahalin niyang pabango sa isang babaeng binili niya ng palihim, while in fact he has been constantly using that perfume almost every day. Pinagmukha nitong siya pa ang may kasalanan pero hindi siya umimik. Kung ayaw mo na, edi go. Tapos na ang kontrata. Anong ipinagmumakmak mo? He pursed his lips, staring at those dancers on the stage, wearing almost nothing. Wala ka naman dapat ikagalit, unless gusto mo pa, lumaklak din ito ng alak kaya tiningnan niya ito ng masama. Gusto ko pa, amin niya. Napakibit balikat lang si Vandross, idi tuloy ang ligaya. Nope. Hahanap na ako ng iba. You know my rules. E paano ba yan, mukhang kailangan pa niya ng pera. Babawiin mo pa ba yung binayad mo na? Umiling siya sa kabamantong hininga. Hindi na niya yon kukunin pa. May puso naman siya kahit galit siya. Hindi naman nagsinungaling si Hart sa kanya tungkol sa sakit ng ama nun. Isa pa, narinig naman niya ang mga problema nun sa mga kapatid. Napakawalang puso naman niya kung tatanggalan niya ulit iyon ng pag-asa. He just wishes that she'll be true to her words this time, that she will never mention anything about them to anyone. She called me. Nakikiusap siya na huwag mo naman siyang papagbayarin. Baliwala naman siguro sa kanya kahit nalaman niyang ikaw yon. Sa akin hindi. She will start questioning. Magtataka siya kung bakit ko yon nagagawa may asawa akong tao. I was womanizing but that was hidden. Ayokong mapahiya ang asawa ko. Oh hell, you're the most outstanding husband ever. Ang tanong, ganyan din ba si Diana sa iyo? Alam mo, nakakairita na yung misis mo, bro. Pika na ako sa kayabangan niyan sa'yo. Ang sama ng tingin niya sa kaibigan pero hindi naman niya ito kayang saktan kahit na ang pangit na ng mga lumalabas sa bungangan nito, tungkol kay Diana. I just don't want her to suspect that Diana is not a good wife, matabang na sagot niya, hindi naman sa hindi good. Yes, worst. Salok ka agad ni Vandross, wala akong karapatan na magsalita alam ko, kasi ikaw naman talaga ang nakakakilala sa misis mo, pero yun kawalan sa'yo ng panahon, bro, sobra naman. Bakit kaya hindi naman siya ang paramdaman mo ng ganun, para magising siya? Malay mo, mag-work. And if I were you, ituloy mo na ang nasimulan mo kay Hart. Sayang naman ang ibinayad mo. Hindi siya umimik. Nagpatuloy lang siya sa pag-inom. Ganun na nga ang ginawa niya kaninang umaga pa. Tinutumbasan na niya ang pride ni Diana, dahil pikan na rin talaga siya. Ang hindi niya gusto ay nung batukan siya habang umiinom siya ng kape. Daig pa nun ang nakakalalaki. Vandross was right. Hindi naman talaga maiintindihan ng isang tao ang nararamdaman niya hanggat hindi ganun ang nai-experience nun sa buhay. Uminom ka na lang, sabi niya sa kaibigan pero tumayo ito, dala ang bote. Sasayaw lang ako. F***K. There are so many pretty ladies outside, bro. Let's go. Umiling siya. Kilala siya ng mga tao. Kapag lumabas sa media na may babae siya sa bar, ang laking kagaguhan nun. Yun naman talaga ay foul na para kay Diana. Hindi na yun maganda. May dahilan na talaga yun na batukan siya. Ikaw na lang. Balikan mo ako kapag tapos ka na. Hindi na siguro. Uuwi na ako kasama ng babae, anito sa kahumalaklak kaya naman nailang siyang ipinaypay ang kamay sa ere. Go to hell and F***KAB***H, aniya rito na ikinatawa lang naman nito. Hindi man lang siya tanungin ng asawa niya kung nasaan siya. Alas 9 na ng gabi, parang wala lang yun pakialam kung uuwi pa ba siya o hindi. Kahit na lola niya ay binabaliwala. Anong klaseng tao kaya si Diana? Minsan, ang complaint din ng mommy nun ay masyado raw self-centered. Hindi raw iyon sinasagot sa mga texts o chats. He is not the only one experiencing that treatment from Diana but also her parents. Mas mabuti pa nga raw siya na kahit napakalaki ng kumpanyang hinahawakan ay may panahon na makapag-reply. Baliwala sa kanya sana yon kaya lang iyong magalit sa kanya dahil nagseselos siya, parang ibang usapan na. Bawal ba siyang magselos? Tao lang naman siya na may pakiramdam. Bihira na nga siyang magsalita tungkol sa selos niya at mga hinanakit niya. Wala ba siyang karapatan? Of course he has.
Hindi sa habang panahon ay pwedeng ganunin siya ni Diana, asawa siya at hindi manikang lalaki na pwedeng baliwalain. Locks blinked. Kumurap siya nang makita ang mga ilaw sa poste. Dahan-dahan siyang nagmamaneho sa kalsada. Kahit nalasing siya, alam pa rin niya kung paano mag-ingat. Hindi pa naman siya nabablackout. He still knows his way home. He still knows his heartache. Nakatikom ang mga labi na napailing siya. Anong oras na pero ang asawa niya ay hindi pa rin man lang nagsisend ni isang chat kung nasaan na siya, kung maayos pa ba o nasa ang lumalap na siya ng daigdig, kung buhay pa ba siya. He doesn't deserve this kind of treatment, especially from the people he pleases. That's what he realizes at that moment, being intoxicated by alcohol. Workaholic din siya pero marunong siya ng oras niya at mga priorities. Heart. Sir Vandross, Heart, umuwi ka na. Pinasasabi ni Seniora na alas 5 pa lang, ay cut na ang schedule ng working hours mo. Sir Vandross, don't worry. You'll still get your daily wage in full. Saka ka na raw bumalik sa tamang schedule kapag nakauwi na ang parents mo sa probinsya. Napangiti ang dalaga sa nabasa niya. Walang kasing bait si Seniora Carmen. Hindi lang yun sa harap ng kamera mabait, mas lalong mabait kahit na walang nakakakitang tao. Ganun ang totoong tao, na may mabuting puso, hindi yung kapag may nakakakita lang nagpapanggap na mabuting tao. Maayos naman ang unang night shift ng dalaga. Mga kaibigan din naman kasi niya ang mga kasamahan niya kanina. Iisang apartment lang din naman ang kanilang tinutuluyan, yun nga lang ay si Gigi ang kasama niya sa kwarto. Uwi na raw ako, aniya na medyo pagod na rin talaga. Nagbanyo lang siya saglit at sumilip sa phone niya sa apron pero isang magandang message ang nabasa niya. Bakit? Tanong ni Monica sa kanya, na magbabanyo rin. Hanggat hindi raw umuuwi sina tatay, hanggang 5 AM lang ako, sabi raw ni Seniora Carmen. Ang bait talaga ni Seniora. Kahit na yun daw gwapong apo, nako ang bait. Balita rito na binawi ang order na walang sahod si Paz ng 1 buwan. Hindi na rin pinagbayad sa mga nabasag na lalagyan. Biruin mo raw ang halaga ng mga porcelain na mga mangkok ay 40,000. Diyos ko po. Kaya ang hirap ng trabaho nila dahil ang mamahal talaga ng mga gamit doon, pero ang kay Paz naman ay talagang kasalanan ni Mr. Montesalvo, pero iyong sa Katen-Gihan niya, kasalanan niya talaga. Na-excuse lang siya dahil sa sakit ng tatay niya, at talagang may mabuting puso ang may-ari ng restaurant, not to mention Locks. Oh, sige na para makapagpahinga ka na. Tumanggo siya at ngumiti sa kasamahan. Kinuha niya ang bag niya at saka na siya umalis sa may locker room. Bago siya lumabas ay nakita niya ang ilang kasamahan sa may waiting area, para sa mga orders. Ingat, puso, sabi sa kanya ng mga iyon. Kumaway siya at dumiretso na sa pag-alis. Tuwang-tuwa siya na lumabas ng elevator ng kondo. Makakapagpahinga na rin siya sa wakas. Naghihintay pa siya ng abiso ni Vandross kung lalays na siya sa tinitirhan niya ngayon. Wala pa iyong binabanggit sa kanya na kahit na ano. She opened the door. Bumukas ang mga ilaw doon. Dahil sa pagod niya ay dumiretso na siya papunta sa kwarto pero napatigil siya sa may pintuan. Nakaawang ang pintuan samantalang tandang-tanda niya na inilock niya iyon bago siya umalis. Aga ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung lalabas ba siya o tatawag ng security. Mula sa pailo sa labas ay may naaninag siya. Isang lalaki ang nakabulagta sa sahig. May nakapasok doon at patay na siguro. Chapter 20 Heart. Napakunot-noo ang dalaga ng rumahistro sa kanya ang kabuoang balto ng pangangatawan ng lalaking nakahandusay. Kahit na paano ay medyo nawala ang nervyos niyang napasok siya ng isang estranghero. The security is too tight. Mahirap pumasok sa condo building kaya imposible na ibang tao ang nasa kwarto. Si Mr. Montesalvo. Humakbang siya at may naapakan siyang malapot sa sahig. She clapped her hands. Bumukas ang ilaw. That's what she learned from him, to clap her hands to turn on and off the lights automatically. Hindi siya maaaring magkamali sa taong nakikita niya pero agad niyang tiningnan ang paa niya na walang sapatos. Iwauks. Suka. Ganoon na lang ang pangiwi niya. Nakaapak siya ng suka. Anong nangyayari? Napakandiret siya at napapikit. Iniisip niya na gwapo naman ang may-ari ng suka kaya okay lang. Malamang ito ang samoka dahil wala namang ibang naroon. Baka lasing ito kaya nakabulagta sa sahig. Diretso siya sa banyo, bitbit pa rin ang bag. Naghugas siya ng paa habang nakalukot ang ilong. Pogi ang may-ari niyan, Heart, mayaman, mabango, mabait kahit paano. Don't mind it. It's just his suka. Wala namang mikrobyo yan dahil billionaire si Sir Deluxe, aniya sa sarili para lang huwag siyang mandiri. Yumiipekto naman yun dahil samasagi sa isip niya ang gwapong mukha ng boss niya. Mahinang ungol ang narinig niya kaya napamadali siya sa pagsasabit ng pang-spray. Hindi kaya inatake ng high blood ang lalaki kaya ganun. Malaking problema. Baka mapagbintangan siyang kriminal. Agad niyang kinalkal ang kanyang cellphone sa bag, nakasilip sa lalaking umuungol. She's going to call Vandross. Nakailang tawag siya, nakasampu siguro bago may sumagot. Jesus, Heart, anito sa linya, parang bagong gising, ano na naman? Sir, nakabulagta si Sir Deluxe sa sahig. Kinakabahan na sabi niya rito. What? Lumakas ang resistensya ng lalaki dahil sa sinabi niya. Pakiramdam nga niya ay napabangon pa ito mula sa higaan. Is he there? Opo, sir. Ayoko po sir lapitan po.
Baka po kasi patay siya. Baka po inatake ng sakit na high blood. Humalaklak ito sa di inaasahang pagkakataon kaya napatanga siya. Anong nakakatawa roon? Wala siyang sakit. He's just drunk, Hart. Baka hindi na niya kinayang magmaneho papauwi kaya dyan tumuloy. Wake him up. Natutulog lang yan. Sigurado po kayo. Ayoko na pong dagdagan ang problema ko kapag pinagbintangan akong sinaktan ko ito. Vandross chuckled again, believe me, he's just drunk. Mahina lang talaga yang uminom kaya nakabulagta, sabi mo. Sige na, matutulog pa ako. Nawala ka agad ito sa linya kaya naitago niya ang aparato niya. Hindi naman yun excited na matulog ulit. Lumabas siya sa banyo at inilapag ang bag niya sa masita. Lumapit siya kay Lux at pilit yun na itinihaya. He groaned. Suska. May mga suka rin ang damit nito kaya halos mapapikit siya. Ano bang ginagawa nito sa buhay nito? Napakayaman naman nito ay naglalasing pa. Naitanong ni Hart sa sarili. Hindi niya ito pwedeng iakyat sa kama na puro dumi ang damit nito. She unbuttoned his shirt. Hinubad niya iyon sa katawan nito kahit na mahirap. Sumasabay ang paghikab niya ay ang paghanggos. Lux is a burly man. She's petite. Mahirap para sa kanya ang ginagawa niya pero hindi niya naman ito pwedeng pabayaan. Somehow, he had been so nice to her, too, noong di pa niya alam kung anong totoo sa ginagawa nito ng palihim. Siguro marami na itong binili na babae. Kumuha siya ng bimpo sa aparador niya at sa kanya binasa ng tubig. Binalikan niya si Lux at pinyunas niya ang bibig nito saka ang ilang parte ng katawan na may dumi. Hindi maganda ang amoy ng suka nito. Kahit pala mayaman, mabaho rin ang suka. Napakatanga niya para isipin na mabango ang suka ng mga bilyonaryo. Kahit pantalon nito ay amoy suka rin kaya hinubad na rin niya. Wala ka nang itatago sa akin, ha? Huwag ka nang mahiya. Naisubo ko na yan at nahawakan, kausap niya rito pero parang siya ang namumula. Ang gwapo nito talaga kahit lasing. Pilit niya itong itinayo kahit na halos tumamba sila pareho, para lang mayakyat ito sa kama. Hingal na hingal siya matapos niyang magawa yon. Kinumutan niya ito at tinitigan sa mukha. Ano kayang iniisip ng asawa nito at wala pa ito sa bahay? Sigurado, wala yung alam na may kasama itong babae sa kondo. Sa kaisipan na yun at tumayo siya at dinampot ang mga damit nito. Nakakaawa ang asawa nito. Babae rin siya at parang gusto niyang makonsensya na ginagamit siya ni Deluxe habang ang asawa nito ay nagtatrabaho. And Hart remembered when that woman said that she would never be jealous of her because she's nothing. Tama naman nga. Isa lang siyang hamak na parausan, walang dignidad at walang delikadesa. Lumabas siya sa kwarto bitbit ang mga damit. Dumiretso siya sa may washing machine. Ganun ang washing machine nila sa apartment, libre gamit. Isinaksak niya roon ang labahin at saka yun pinaikot. Nasa may utility room siya, naghihintay sa ilang minuto na matapos ang timer. Napapaisip siya habang humihikab. Mababa siyang uri pero kailangan pa niya ng pera. Saka na siya aalis kapag ayos na lahat. Iiiwan na niya si Mr. Montesalvo sa asawa nun. Ayaw niya na sanang ituloy pa ang deal nila pero makikiusap ulit siya. Wala siyang magiging damdamin, tinitiyak niya. Purong trabaho lang ang ibibigay niya roon, tulad ng nasa kasunduan, dahil alam niyang may asawa naman itong tao at hindi nito ipagpapalit ang misis nito. Nang maalala niya ang mga suka sa sahig ay agad na muna siyang tumayo at kinuha ang mop sa may sulok. Hindi na niya iaasa ang paglilinis sa chambermaid, tulad ng pagpapalit ng bedding sa kwarto noong nakaraan. Siguro ay si Lux din ang nagpalinis nun dahil sila lang naman dalawa ang may hawak ng keycard. Sinulyapan niya muli ang lalaking natutulog, humihilik ito at mukhang pagod sa kalasinggan, pagkatapos ay bumalik siya sa utility area. Nang tumigil ang washing machine ay kinuha niya ang mga damit, tuyo na yun ng kaunti pero hindi pa sapat. She went to the living room and turned on the ceiling fan. Itinapat niya ang mga tela sa hangin, nakapatong lang ang mga yon sa center table, saka siya nahiga sa sofa. Hihintayin niya lang na matuyo ang mga yon ng kaunti pa sa kanya ipapasok sa kwarto, pero parang pamipikit ang mga mata niya sa sobrang pagod habang nakatitig sa mga damit na pinatutuyo niya. Lux. He grimaced when his temples ached. Nagmulat siya ng mga mata at luminga. He made it to the condo. Hanggang dun lang ang kaya niyang imaneho dahil naalala niyang pumikit siya habang nagda-drive, tapos ay pagmulat niya, out of lane na siya. Thank God he made it but he doesn't know how he made it to the bed. Natatandaan niyang samukha siya at bumulagta sa sahig. Wala siyang damit maliban sa suot na boxers. Did Hart come home? Tumingin siya sa bedside table at naroon ang bag nun. Sa babae niya siya umuwi at hindi sa asawang mahal niya. How pathetic. Lux tossed the comforter and walked towards the door. Madilim sa sala pero naaaninag niyang may babaeng nakahandusay sa sofa. Ni pagangat ng mga paa nun ay hindi na nagawa. She's still in her waitress uniform, yet fell asleep. Did she take care of him last night? Lumapit siya at nakita niya ang mga damit niyang nasa ibabaw ng center table, lumilipad-lipad dahil sa hangin. Tahimik niyang kinuha ang mga damit. Tulog na tulog pa rin si Hart, at naguguluhan pa rin siya kung ididispatcha na niya ito, dahil tulad nga ng sabi niya kay Vandross, gusto pa rin niya ito. Bumalik siya sa kwarto dahil baka may naiwan siya na kung ano. Wala roon ang smartphone niya. He remembered that it was inside his car. Isusuot na niya ang damit pero nang tumingin siya pintuan ay pupungas panggas ang dalaga na nakatayo roon.
Mr. Montesalvo, anito sa kanya sabay hikab. Jesus. Here's the temptation. Huwag na po kayong magalit. Babayaran ko pa rin naman po yung pera pero hindi nga lang cash. Ituloy nyo na lang po yung deal. Wala po kayong marinig sa akin. Wala akong sasabihin. Wala akong pagsasabihan. Wala pong makakaalam nito. Kailangan ko pa po ng pera. Kung interesado pa po kayo, gusto ko pong mag-extend. Wala naman po akong boyfriend. Wala po akong sakit po. Maawa po kayo sa pamilya ko. Sa akin lang po sila umaasa. Huwag niyo po akong tanggalin sa restaurant, mangiyak-ngiyak na pakiusap nito sa kanya. The F***K. Sino namang nagsabi na tatanggalin niya ito roon? Unless maglabas ito ng kwento tungkol sa kanila, talagang sisipain niya ito papaalis ng restaurant. Sinarili niya ang buntong hininga. Mr. Montesalvo, sir po. Please po sir. Last chance pa po. Gagawin ko po lahat P. Shut up and just come here, aniya at hindi na rin niya napigil. Nakatayo ang ahem niya, ramdam niya, at bagay hindi niya rin matanggihan si Hart, pagbibigyan niya ito. He'll give her what she's asking for and let her repay her debt.